ngayon parang tuloy-tuloy na yung trial ni Digong no? Ikalawa, bubuksan na yung mga bank accounts ni Sara ng ombudsman, no? In relation sa kanyang salin. So yung matagal lang sinasabi ni Trillanes, baka magkaroon na talaga ng tunay na ebidensya. Tapos yung mga kalyado nila, kakasuhan na, no? Either ng ICC o ng gobyerno. So ibig sabihin, masasandal sila sa isang corner no? Yan ay mangyayari next year. Sabi niya, yung pinupush sila is parang compromise, ano? Hindi ka nila hinayaang magbigay ng iyong opinion tungkol. Pero dito, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Para ba sa'yo katanggap-tanggap yung compromise sa'yo na gusto nila? Na para ba sa wag lang sa same branch of government magkakaroon ng pare-parehong apelido? Yes. Una, long overdue na to. Sa fundamental law, 87 Constitution, malinaw naman yung provision sa anti-dynasty. Malinaw naman sa nag-frame sa Constitution na malaki sa problema ng ating political system ay mga dynasties, mga warlords. At ito ay related sa corruption. Yeah. Ngayon, fast forward, meron tayong unprecedented situation na unprecedented ang corruption. Not only in the hundreds of millions, not only in the hundreds of billions, but even trillions. No? So yung outrage is also unprecedented. Kaya because of that, malinaw naman na ang corruption ay linked sa mga dynasties. Mismo ang gobyerno ay nakita nila na this becomes an existential issue for them. So, to survive, at sila ay pumusisyon against corruption, kailangan nilang pumusisyon against dynasty. Ganun yun survival din nila ito no? Hindi pwedeng labanan ng corruption. Hindi mo pwedeng labanan ng corruption through ICI, ombudsman, Blue Ribbon lamang nang wala kang ginagawang law prohibiting dynasty. Yeah. So, at the same time, alam naman natin na yung ating political system ay dominated by dynasties at yung gagawa ng anti-dynasty law ay themselves dynasties. So, the devil is in the details. Yes. Ibig sabihin, merong sinuportahan yung gobyerno na priority bill, yung anti-dynasty, pero anong detalye niyan? Ngayon yung debate dyan. Meron yatang 3, 4 na nag-propose ng bill. Merong nag-propose na hanggang 2nd degree of consanguinity na actually existing na yan sa ating SK law. May nag-propose hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, pati mga pinsan bawal. Ngayon, may modification. Okay lang yung 4th degree of consanguinity, pero sa kanyan, bawal vertically. Ibig sabihin, kung nasa isang probinsya kayo, dapat isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Pero kung tatakbo sa national, ang isang senador, isang governor, isang mayor, pwede. Pero horizontally, hindi pwede. So, anong ibig sabihin yan? Kaya yun yung debate ngayon, na baka hindi tunay na anti-dynasty. Dahil sa asawa, pwedeng palitan yung asawa nila na mayor o yung asawa nila na governor dahil isa lang naman yung tatakbo. So parang merong butas. Yeah. No? Sabi ni Congressman Garin, we have to compromise. We have to start somewhere daw, sabi niya. Yes. Sabi ko, ba't hindi nyo gawing regional? Ibig sabihin sa isang rehiyon, isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Yeah. Ang ginagawa kasi halimbawa ng Ampatuan, magpapatakbo sila sa 2-3 probinsya. Correct. Ng kanilang kandidato. So, pwede pang mangyari yon. So, yan yung pinag-uusapan ngayon, yung detalye. The devil, again, is in the details. No? Pero mahalaga rin dito, yung political will ng presidente. Talaga ba niyang didiinan ito? Ba't hindi niya sinertify? Bakit ginawa lang priority? No? Yun ang tanong ng iba. Pwede naman gawing certified na bill urgent. Bakit pa lang? No? Sabi nila, hindi. Ang certified urgent, pag pa lang, may calamity, etc. Hindi yung Maharlika Bill, certified yun Oo naman. Diretso yun, diretso plenaryo yun. Yeah. Yes. So, titignan natin ngayon, talaga bang decisive? May political will ba yung presidente tsaka gobyerno na i-push it through? Makikita natin in the next 3 months. So, kung hindi yan umandar in the next 3 months, ibig sabihin, hindi sila ganun ka-desidido. No?
Pero Tito Ronald, so paano natin dapat i-perceive yung statement na yan ng Malacanang na oo nga priority pero hindi naman certified as urgent. Tapos pwede naman nga pala na i-certify as urgent kahit na walang calamity, kahit na hindi naman siya public emergency. So paano natin dapat i-perceive yun? Well, baka kasi meron silang hesitancy. Baka may vacillation. Baka. Pero makikita nga natin in the next 2 to 3 months whether they are really serious. Yes. No? Tingin ko for now, pwede silang bigyan ng benefit of the doubt. No? Ang problema kasi sa atin, very skeptical na tayo dahil 39 years, wala namang implementing law eh. Kaya nga. Tapos karamihan sa Congress, sa Senate ay mga dynasties din. Kaya tayo, hindi nila tayo masisisi for being very skeptical. Yeah. So the burden is on them to deliver the goods in the next 3 months. Pero positive naman na Tito Ronald yung sagot ni or reaction ni Congresswoman Garin dun sa suggestion mo na regional. Why not regional? Yes, very very positive naman yung kanyang reaction. Of course, marami silang magpapasya dyan, hindi lang si Secretary Garin. Oo, madali kami magkasundo ni Garin dahil magkasama kami sa cabinet yan ni Pinoy. Before. Oo. Okay? Oo. Pero yung iba niyang kasama sa Congress, mag-a-agree ba? Yeah. No? So, lalo na kung merong mga kaka-dynasty yung mga boboto. Ayun pa. Yes, kaya nga ang isang tanong ko sa kanya, in relation sa party list. Paano, yung party list kasi, mga dynasties din eh. Di ba? Eh kasama sa priority bills ngayon, yung reform ng party list law. No? Dahil dito sa scandal about corruption, marami ritong na-involve, mga party list congressmen. Di ba? Yeah. Yung head ng appropriations, party list congressman eh. Yeah. Yung mga nadidikit sa mga contractors, pang party list eh. Yung mga party list, yung may mga contracting agency na mga anak. Di ba? So, mahalaga na hindi lang ito usapin ng dynasty, usapin ito ng party list system. Yes. Kailangan ayusin din. Would you agree sa sinabi ni Senator Bam Aquino na baka this time around may possibility naman na lumusot dahil galit na ang taong bayan? So may pressure. Tama, no? Isang pressure 'yon. Parang bibingka, pressure sa ilalim sa taong bayan, pressure sa taas sa presidente at sa Malacanang. Yeah. Pero sa dulo, ang mahalaga rito, ngayon kasi nitong nakaraang eleksyon, almost 80% ng tumakbo sa Kongreso walang kalaban. Ibig sabihin, hindi sila matetreten, no? Itong pressure sa baba at saka sa taas dahil wala naman threat sa kanila na lalaban eh. Correct. So kailangan in the next 2.5 years, merong mga lumaban sa kanila na naiiba para ma-threaten sila. Ngayon walang threat sa kanila eh. No? Okay. So, dapat, halimbawa, katulad ni Joby, tumakbo na. Kailangan namin siya dito. Ikaw nga ang, Ang senator. Ikaw ang senatoriable eh. Anyway, alam ko na meron ka mga kausap dyan, mga importante mga tao from the EU, pero konti na lang, Ronald, ha? No problem. Fast round lang tayo kasi mga issue to na tinanong namin kagabi kay Senator Trillanes, former Senator Trillanes, baka meron ka rin opinion. Yung winnability because of the surveys na nagli-lead pa rin si VP Sara Duterte doon sa mga survey na lumabas recently, lalo na yung WR numero kagabi or kahapon. Ang tingin ni former Senator Trillanes, sabi niya, lahat daw ng nagli-lead ng maaga, Natatalo. may ending na hindi maganda. So, do you agree? Dahil matagal ka na sa politika rin naman, so anong tingin mo doon? Basically, Joby, nag-agree ako sa kanya. Isa lang naman yung tumakbong presidente na nanalo na from the very start mataas. Isa lang yon, si Erap lang. All the others, mababa yon. Nagsimula sa mababa. Kahit nga si BBM kung maaalala nyo noong 2021, ang kanyang sa survey, 19% lang siya. Tied sila ni Isko. Diba? Tied sila ni Isko. Yes. Eventually, naging 60% siya nung nag-unite sila ni Sara. So, ibig sabihin, nagbabago pa yan. Lalo na ngayon sa survey, ang laki nung undecided. 39 tsaka 40%. Tapos, every year, may 3 to 4 million new voters na nadadagdag, yung mga Gen Z. So, itong mga variables na ito ay pwede maka-apekto sa 2028 elections. Hindi pa done deal. Hindi pa done deal. Hindi pa done deal, no? Okay. Dahil, halimbawa, napakataas ni Binay, gumuho. Di ba? No? May mga ganong mga, ang taas ni Bilyar. Yung nakalaban ni Pinoy. Ang taas ni Bilyar, gumuho.
Di ba? Yes. So, yung tama rin naman si Trillanes. Maliban kay Erap. Si Teka Erap lang, from the very na-curious ako start. doon, Tito Ronald. Bakit si Erap hindi bumaba? Talagang Well, Ano okay. meron artista siya? eh. Ano meron sa kanya? Artista, dating mayor, dating senador, dating vice president. Ibig sabihin, From hindi the naman ranks, siya, yeah. nakuha niya yung lahat ng ingredients. No? Movie at saka politika. Yeah. Diba? Nakuha At niya saka, yan. Yung mga kampo nila FVR dati wala silang nailagay na na pwedeng lumaban talaga kay Erap di ba? Imagine Nagtatalo-talo mo pa naman. sila doon Ha? Imagine mo naman, kalaban niya si De Venecia. Kaya Kalaban niya si De Venecia, si Correct, General correct. Lim, Yes. si De Villa. So, ibig sabihin, mga pushover yon kumpara kay Erap. Kaya from the very start, nagsa-celebrate na sila Erap. Wala pang eleksyon. No? Tapos, may possibility rin dahil sa ating political system, may sumulpot na mga dark horse. Yeah. Diba yung hindi na... Usually kasi yung mga nagpaplano, hindi naman umaabot sa home stretch Oh, si Pinoy, walang kaplano-plano yun. Namatay yung mother. Diba? Si FBR, si Mitra yung pumayag na si FBR maging vice president ni Mitra hindi pumayag si Mitra. Nag-presidente si FBR. No? Siya yung nanalo. Diba? Si Miriam, muntik nang manalo. Sabi nga nila, nanalo From out of nowhere yan. Brown out. From out of nowhere yun, Nag-brown out walang nga. partido, walang makinarya, walang resources, walang track record, maliban sa judge. Yeah. Diba? Anti-corruption lang yun, tsaka kabataan. Yeah. Muntik nanalo. So, ibig sabihin, may ganyang klaseng possibilities sa ating landscape. Diba? Yes. May mga ganong pumaporma na Tingnan natin, no? Tingnan natin. Pero, in the next few months, pwedeng maging, pwedeng matamaan ng husto yung mga Duterte. Ngayon, parang tuloy-tuloy na yung trial ni Digong no? Ikalawa, bubuksan na yung mga bank accounts ni Sara ng ombudsman, no? In relation sa kanyang salin. So yung matagal lang sinasabi ni Trillanes, baka magkaroon na talaga ng tunay na ebidensya. Tapos yung mga kalyado nila, kakasuhan na, no? Either ng ICC o ng gobyerno. So ibig sabihin, masasandal sila sa isang corner Okay. no? Yan ay mangyayari next year. Ang galing So, pwede mo silang ha. maging- Kasi pwede silang maging- next question yung tungkol dun sa plunder at saka dun sa bank account Nasagot mo na baka naman, sabi ni Trillanes kagabi, wala siyang kinalaman Baka saan ba magagaling ebidensya sa iyo ba? Walang kinalaman si Trillanes dyan. Ano ibig sabihin nun? Kanino? Wala siyang kinalaman. Okay. Diba? Basahin nyo na lang yung aking thought bubble. Yes. Naman, no? Basang-basa. Sige. Hindi, pahabol lang. Kasi nga, di ba sinasabi natin ngayon, mataas yung numero ni VP Sara. Pero paano gaano kalaking factor yung pwedeng maging impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanya gaya. For example, aside dun sa tatay niya, sa kapatid niya, si Congressman Pulong nasa ngayon, hot seat ngayon dahil dun sa Bakasyon. kanyang bakasyon na 2 months, 17 countries. Yes. So, halimbawa, sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi, yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara, dahil baka mawala sa kanila. Yeah. So, kumbaga nanliligaw sila Hindi. ngayon. Input ko lang na meron kasing nagko-cover din naman tayo ng OFW. Yes. May mga ayaw kasi magbigay ang hiningi daw kasi na suporta, kailangan na doon din pati passport number at saka mga pangalan daw. So they don't wanna give that away. So it's an indication daw na meron talagang hindi ganun kalubos yung suporta dahil ayaw ibigay yung mga detalye na ganun. At saka siyempre, yung pinakamahalaga, yung medyo nagsisimulang sumulpot last midterm election, yung kabataan. Yan yung parang isang variable na hindi mo sigurado paano magdi-deliver sa 2028.